umiyak siya ng todo, basta alam ko naman kung ano yung makakabuti sa kanya, kaya kahit umiyak ko siya. Sa tingin mo ba, kapag mahal mo ang isang tao, sasabihin mo ang isang bagay kahit na ma-offend siya doon? Opo, kasi nakakabuti ng puso niya yun. Pwede siya kasi maging offensive pag sa mga usapang love. Hindi masyado na pag-uusapan to, yung pinag-uusapan natin, actually challenging to, di ba? Pinagdidebatehan to. And ayoko man ma-offend kayo, pero sasabihin ko lang yung totoo. Pasensya ka na, pero hindi ka kasalanan. Pero I feel sorry. Sikat yun na lang yan. O, isipin nila umiiyak na kanina. GND, kasama ko ngayon si Joshua at Josh. So gagamitin natin tong opportunity na maraming tao dito sa isang venue na to para maghanap na may interview. And maganda pa na ito sa nakita kong pwesto, bro. Ayun, may spotlight na tayo dito. Eto, kita nyo, saktong-sakto dito yung spotlight. So kahit anong oras, pwede tayo abutin. Hanggang oras ka pwede? Anytime, anywhere. Kuya, anong pangalan mo? Raymil. Gerald po. Kiyo. Kyle po. Jan po. Marlon po. Yana po. Ha? Yana. Yana, okay. Pangilang Yana na to na na-interview ko. Meron ako bibigay sa yung scenario. Halimbawa, may nakita kang isang bata na naglalaro siya ng fireworks. Sa yung fireworks sa hawak niya, and sobrang na-amaze siya doon sa kislap. Nag-enjoy siya masyado sa kislap noon, pero hindi niya alam na anytime pwedeng pumutok yung hawak niyang paputok. Pero ikaw bilang matanda, alam mo na anytime pwedeng pumutok yung fireworks na yon, at pag pumutok yon, masasaktan siya, pwede maputulan ng kamay, di ba? Anong gagawin mo pag nakita ka ng bata ng ganun? Anong unang mong gagawin sa kanya? Ilalayo ko siya doon. Sisermonan mo. Si Semo na mo. Kukunin po yung paputok saan para hindi po siya malagi sa alanganin. Okay. Agree ba kayo doon sa sagot niya? Huwing ako. Oy, pasensya ka na pero hindi ka kasalanan. Pero I feel sorry kasi alam ko yung pakiramdam na napuwing at masakit. O, isipin nila umiiyak na ako dito. Pwede ko i-clip pero na ako Cut pang nyo na lang. viral. Paano kung yung bata, dahil sa ginawa mo na yun, yung bata umiyak, ma-offend sa'yo? Wala akong gagawin, basta ilayo sa kanya yun. Oo. Kahit umiyak siya ng todo, basta alam ko naman kung ano yung makakabuti sa kanya, kaya kahit umiyak ko siya. Gagawin mo pa rin ba yung Kyle? Opo, kasi nakakabuti ng puso niya yun na mag-ano sa kanya para hindi po siya masaktan gano'n. So parang mas importante na gawin mo yung tama na alam mong tamang gawin kaysa yung mararamdaman niya. Kasi eventually, yung mararamdaman niya, lilipas din at marirealize niya rin yung bagay na ginawa mo. Sa tingin mo ba, kapag mahal mo ang isang tao, sasabihin mo ang isang bagay kahit na ma-offend siya doon, pero dahil mahal mo siya, sasabihin mo yung totoo? Opo. Okay. Apo. Hindi masyado na pag-uusapan to, yung pinag-uusapan natin, actually challenging to, di ba? Ano yung paniniwala nyo nangyayari sa isang tao pag namamatay? Naniniwala ba kayo sa heaven? Opo. Apo. Yes? Sa hell? Yes. Apo. Anong belief mong nangyayari sa isang tao pag namamatay? Ano nangyayari sa? Naniniwala ka ba may afterlife? No. Naniniwala ka ba doon, Kiyo, na may impyerno pagka namatay ang isang tao, ganyan? As for now, hindi. Kasi kung hindi ko pa nakikita or hindi ko pa siya na-feel, siguro I can say na hindi pa ako naniniwala. Pero may mga pieces kasi na sinasabi nila na totoo daw yun. How about yung topic ng heaven and hell? Tulad kanina, di ba, nabanggit ko nga yung regarding sa heaven and hell. May nagsasabi sa akin na totoo yun. Meron na. Meron. Ikaw, Ray, Kung meron mang ganon, sana mapunta na lang sa heaven. sino nakakapasok sa heaven, sino nakapasok sa hell? Sa heaven, syempre yung mga may mabubuti talagang puso. Tapos yung sa hell, yung may mga di kabutihang puso. Okay. So sa tingin mo, saan ka doon mapupunta? Nabanggit ko kanina yung analogy, yung kwento ng bata. Kumbaga tatapikin mo ba yung kahit ma-open? Actually, yun yung konting gagawin ko sa inyo saglit. Sa tingin nyo ba, mabuti kayong tao o hindi? Ikaw dyan. Buti po. Ikaw, Marlon. Well, ano pa lang po sa akin yan eh. Nagde-develop pa rin po ako. So, either mapunta man sa mali, kaya pa naman po baguhin. Okay, ikaw, Kyle. Sa tingin mo mabuti ka ngayon? Sa ngayon po. Sa tingin mo mabuti kang tao ngayon? Yes. Familiar ka ba dun sa 10 Commandments? Narinig mo na ba yung 10 Commandments? So, isa doon, yung pang siyam na utos sabi, huwag ka magsisinungaling. So, Yana, gaano karaming kasinungalingan na ang nasabi mo sa buong buhay mo? Gaano karaming beses ka na nagsinungaling? Marami na aminin ko, pero may mga white lies din naman. Gaano karami ng beses ikaw nagsinungaling sa buong buhay mo?
Marami na. Sa pagsuway ko po sa magulang ko, minsan po nagpapaalam ako na dyan lang. Opo. Pero yung pinapaalam ko po, iba din sa pinapaalam. Ikaw, Kyle, Opo, ngayon po, di po ako napaham sa magulang ko. Kaya, anong tawag ko sa isang taong nagsisinungaling? Sisinungaling ka. For example, ako, nagsinungaling ako, anong tawag mo sa akin? Isa akong Red flag. Sinungaling pa. Sinungaling. Like, sinungaling, okay. Liar. Pangulong utos sabi, huwag kang magnanakaw. So, nagawa mo na ba yun yung magnakaw? Kumuha ng bagay na hindi sa'yo, simula ng pagkabata mo. Apparently, hindi pa. Well, nung bata po ako nun. Okay? Ikaw dyan. Opo, nagawa na po yung mga, pag ano po ng mga ballpen, ganun po. Ikaw, Kyle. gagawin din po ako. Nagawa ko na rin po yung mga... Nagawa mo na ba yun yung magnakaw? Kumuha ng bagay na hindi sa'yo? oo, maliit pa ako. Pero kasi hindi ko naman alam pa. Pero nung sinabi sa akin ng lola ko na ang pagnanakaw kapatid ng mga sinungaling. Kung nagawa mo isa, magagawa mo rin yung isa. So, anong tawag ko sa inyo pag ginagawa niyo yun? Tawatan. Nanakaw. Yun. Pagnanakaw. Ang sabi ni Jesus, magkaroon ka lang daw ng galit sa puso mo sa isang tao. Para mo na siyang pinatay. In danger ka na sa judgment. So nagawa mo na ba yung Kiyo, yung magkaroon ng kaaway, magkaroon ng galit sa isang tao? Yes, nagkaroon ako ng part na nagkaroon ako ng kaaway. Pakinggan nyo to, sabi ni Jesus, tumingin ka lang daw na may pagnanasa sa isang babae, nakikiapid ka na sa puso mo, nangangalunya ka na sa puso mo. So, nagawa nyo na ba yun? Halimbawa, ikaw Marlon, bilang lalaki, nagawa mo na ba tumingin sa isang babae na may pagnanasa? Yes. Jan? Opo. Ikaw, Kyle? Opo. Third commandment, sabi, wag mong gagamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Wag mong dadalhin yung pangalan niya sa walang kabuluhan. So, for example, yung OMG ganyan, nagawa mo na ba yun? Yes. Madalas. Okay. Nagawa ko na yun. Siyempre. So yung, ang tawag doon, blasphemy, Yana. So, kumaga yun nga, nilalapas na kami yung pangalan niya, dinadala mo sa walang kabuluhan. Now, anong pangalan ng mother mo? Armida. Armida. So, papayag ka ba na kapag ako, halimbawa, nakita ako na nakakadiring bagay, let's say, tae, tapos biglang, uy, ano ba yan, Armida? Ano maramdaman mo sa akin? Bakit pakinggan? Oo, bakit pakinggan, di ba? Hindi. So actually, yun yung ginagawa mo kapag ginagamit mo yung pangalan niya sa walang kabuluhan. Hindi kita inuusgahan, yan ha, pero inamin mo sa akin na isa kang sinungaling, magnanakaw, at lapastangan. Okay, nalabag mo yung 3 sa 10 utos na yon. If mamatay ka at humarap ka sa Diyos, at kung husgahan ka niya base sa 10 utos, sa tingin mo guilty ka o innocent? Kung sa ngayon lang, guilty. Kasi sabi mo nga Yan. Guilty po. Marlon? Guilty. Kyle? Guilty, pero hindi ko siya makikita as i-judge ako ng creator or something na hindi valuable. Alam ko din na yung creator na yon kaya niya ginawa yung mga commandments na yon is because may purpose. So, in my perspective lang naman, kasi hindi ko pa naman yung buong siguro hindi siya matitake as something na negative ng creator or something na invalid kasi siya yung gumawa sa lahat. So, alam niya na ganito yung magiging kakalabasan ng commandments niya, and at the same time, accountability niya na tumanggap or tanggapin yung mga nangyari na yun. Okay, so bibigyan lang kita ng konting insight dito. Ayun, pwede mong pag-isipan o hindi. Ganyan. Ito yung response ko sa sagot mo. Possible na nabe-break mo yung second commandment kasi yung second commandment sabi, huwag kang gagawa ng imahe ng Diyos. Pwedeng gumagawa ka ng imahe na gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa sa bakal. Pero in essence, pwede ka rin gumagawa ng Diyos na base sa kung ano yung alam mo lang na nagsusut sa kung ano yung pinamumuhay mo. So, ang tawag doon, idolatry. Sinasamba mo yung Diyos-Diyosan na ginawa mo sa isip mo. Pwedeng nalalabag mo yung second commandment na yun, and that's another sin. So ngayon, nag-go through tayo sa 10 commandments. Ang purpose actually ng 10 commandments bilang moral law is nabibigyan tayo ngayon ng idea kung ano yung standard ng Diyos. Na makikita mo na bilang nalabag natin yung batas niya, ngayon kailangan niya magparusa. So kung guilty, heaven o hell? Hell. Hell po. hell. So parang nagbago. Kanina kung ano inisip mo kanina na parang heaven, ngayon hell. Well, actually, kaya mo siya naintindihan ngayon is because dinaan kita sa tinatawag na 10 commandments. Ang ginagawa ng 10 commandments, pinapakita nun kung gaano tayo kamakasalanan. So ngayon, na mapupunta ka sa impyerno, anytime pala, may paki ka ba doon?
Meron naman. Meron. May concern ba kayo dun? Meron po. Meron po. Yes. Meron akong bad news at good news. Siyempre, sa kanila na rin na naririnig nyo to. Anong gusto nyo mauna? I prefer bad news po na. Bad news? Ikaw, gusto mo bang mauna? Bad news, good news? Bad news. Ang bad news is, sabi sa Biblia, sa Revelations 21, sabi doon, lahat ng sinungaling mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Sa 1 Corinthians 6, sabi, walang magnanakaw, walang homosexual, walang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang haba na ng interview na to, gusto ko lang itanong sa inyo kung gusto niyo pa ba marinig yung good news. Yes, gusto ko marinig. Yes po. Yes. Okay. Ang ginagawa ko sa inyo, sinusubukan ko na tapikin kayo para magising kayo dito kahit na ma-offend kayo kasi may concern ako sa inyo. Ang good news is, yung Diyos yung gumawa ng paraan para ipakita niya yung pagmahal niya sa'yo at iligtas ka niya sa galit niya. Ang ginawa niya, 2,000 years ago, nagkatawang tao siya si Yeso Cristo. Nabuhay siya ng perpektong buhay, tapos siguro narinig niyo na kung anong ginawa niya, di ba? Yung perpekto niyang buhay, inaalay niya para sa atin. Nung pinarusahan at pinako siya sa krus, siya yung nakilala natin na si Yeso Cristo. Halimbawa, nung nasa korte ako, nagnakaw ako, sabihin natin, ang penalty ng pagnanakaw ko 10 million. So, hindi ko yung kayang bayaran. Kasi 10 million pesos, wala akong ganon. Pero all of a sudden, sa korte na yon, may pumasok na tao, hindi ko kilala, tapos binayaran niya yung 10 million. Ngayon, na-serve na yung justice, di ba? So, pwede na akong lumaya ngayon dahil sa pagbayad ng tao na yon. At ganun yung ginawa ni Jesus sa atin. Pwede ka na ngayon palayain ng Diyos sa kasalanan mo dahil sa ginawa ni Jesus. And after 3 days, nabuhay siya ulit para patunayan na yung ginawa niya is yung sufficient na bayad sa kasalanan mo. Yung last words ni Jesus, sabi niya, it is finished. Ang ibig sabihin nun sa Greek word tetelestai, ay ibig sabihin nun, bayad na ng buo. So kumbaga para kang may utang, tas binayaran niya ng buo. In response sa ginawa niya, magsisi tayo sa kasalanan natin. Yung paputok na hawak natin na anytime pwedeng sumabog sa atin, mapahamak tayo, bibitawan na natin yon, tatalikuran na natin. So ibig sabihin, kung naglalakad ka papunta dito, makamundo na makasalanan, papunta sa impyerno, talikuran mo na siya in response sa ginawa ni Jesus. Yun yung tinatawag na repentance. Yung Greek word ng repentance, metanoia. Ay ibig sabihin nun, magbabago ng isip mo, tapos susunod dun yung pagbabago ng gawa mo, ng buhay mo. At ngayon, ibibigay mo ngayon yung tiwala kay Jesus. Hindi ka maliligtas dahil sa mabuti kang tao, lahat ng tao makasalanan. Kaya lahat tayo kailangan natin ng tagapagligtas. Sa tingin mo may sense yung pinag-usapan natin? May sense. Good news ba yun? Yes, may sense. Meron kayong Bible sa bahay niyo? Meron po. Wala po. Wala. So, ang good thing sa inyong dalawa ngayon kasi meron na sa cellphone, pwede ka mag-download sa Play Store, sa App Store. I hope na pag-isipan mo to. Pwede ba kami mag-pray kasama ka ngayon? Ngayon.